Guys, good afternoon. Welcome back tayo sa kusina ni Meryl after a long time na we're able to find ways again to cook our favorite dish, so yung ating pinaka-paboritong niluluto at pinaka-paborito nating pagkain Pilipino. Siyempre ano pa kundi ang sinigang. But this time I'm going to cook neck bone sinigang. Ayan. Pinakuluan na natin, pinalambutan natin at nilagyan na rin natin ng kamatis yung ating neck bone sinigang, guys. Yan, nakapunta tayo sa market kahapon na pagdating natin dahil nakita natin kailangan natin magluto. So I found out na nakasale ang neck bone, kasi ang neck bone naman dito, guys, ay napaka laman, hindi katulad ng buto-buto sa atin sa Pilipinas na talagang buto lang yung makuha dito, talagang super dami at super kapal ang laman niya. So we bought 3.5 pounds and the amount of $7 na mahigit lang. So it's a good buy na yung guys dito, yung ganong presyo. So what we did is yan, pinakuluan na natin, pinalambutan natin at nilagyan na natin ng sangkap na kamatis para umayos na siya. Pero hindi lang dun, guys, siyempre inihanda pa rin natin yung ating mga ibang sangkap o ricado na ilalagay para lalong sumarap ang ating tinatawag na neck bone sinigang. Ayan, bumili tayo ng pagkadami-daming gulay. Itong bok choy. Sa atin ito tinatawag natin pechay, pero maliliit ang pechay kumpara natin dito sa bok choy. Giant ito. Kung sabi natin pechay, ito napakalaki at napaka-fiber, so napaka-sustansya at talaga namang napakaganda rin sa katawan ng tao ang bok choy na ito. Yan, siya meron tayo. Ang dami yan, mamaya hatiin natin upang maging maayos ang ating pagkaputol-putol niyan mamaya. Siyempre hindi mawawala yung gabi natin, guys. Ayan, bumili tayo ng 4 pieces ng taro root or gabi sa atin sa Tagalog. Ayan, kinuha natin, pinalatan natin. At siyempre yung jalapeno, hindi na mawawala yan. Isa yan sa tunay na papasarap dun sa ating sinigang. Then, ang higit sa lahat, itong ating okra. Yung whole okra natin, guys. Alam nyo ba na meron parang nabibiling okra na nakalagay dun sa freezer? Ito nga nakita ko kasi naghahanap ako ng okra. Marami ako nakikita ang okra. Bukod sa napakamahal, ay luma na yung maitim na yung mga balat niya, which I don't like that. Kahit na kaskasin mo yung itim, hindi na mawawala. So, I'm going to try this one. This is the first time na gagamit tayo ng whole okra na dito kinuha natin dun sa mga chiller ng mga supermarket. So ayan, makikita nyo, guys, meron tayo sa kompleto ng ating ricado. Yan lang mailalagay natin o sangkap ang ating bok choy na pagkadami-dami, giant pechay. Meron din taro roots o gabi, yung ating jalapeno o silo sa atin, at itong ating whole okra. But of course, ang pinaka-main natin, itong ating pinakuluan at pinalambot na neck bone, fork neck bone. At doon nilagyan natin yung kamatis. So guys, what we're going to do is back again the stove na painitin natin uli yan. At pagpapainit natin ngayon pagpapalambot natin, ay isasama na natin itong gabi, dahil hindi natin naisama yung gabi pa kanina. The reason din natin nasabing gabi kanina dahil kulang pa yung ating mga sangkap. So I'll try na makahanap na sangkap na makumpleto natin, pero yun ang inabutan natin na pwede natin ilagay doon. Yung mga others naman ay ayoko nang ilagay dahil baka magbago pa ang lasa. So eto, guys, so just stay lang kayo. In a few minutes we're going to show you how to cook the basic ways ng pagluluto ng pork neck bone sinigang, another Filipino o certified Filipino authentic dish, guys. Okay, don't go away and I'll see you again in a while. Ayan, guys, pinakukuluan na natin yung ating pinalambot kanina na pork neck bone. Sinama na natin yung gabi at yung ating jalapeno o sili. Yan, mapakukuluan natin ito ng mga 5 minutes para tama-tama na lambot na yun, guys. Pero hindi mo pakita sa yung 5 minutes. I'm just telling you how I'm gonna cook and how long I'm going to cook that yan. Okay, in 5 minutes, ilalagay natin yung susunod natin sangkap. Itong okra at saka itong ating tinatawag
bok choy. Then, siyempre, pinaka-pang-asim natin yung ating sabaw ng sinigang o tamarind soup na ilalagay natin mamaya guys. Ayan guys, nakikita nyo. Maya-maya ng pagkulo ng konti. Pinakita ko lang sa inyo muna. Pero ipapailalim natin yung ating gabi na yun. By the way guys, yung gabi o yung taro fruits na ginawa natin, nahinati natin into half para hindi masyadong malaki. Ayaw ko na dahil pag masyadong malaki yan, matatagalan tayo sa pagpapalambot niyan. Okay guys, yan, sige. Don't go away at tuloy-tuloy na ating pagluluto habang inihanda pa natin yung mga ibang sangkap. Guys, ito yung other sangkap na ikakaw natin. Ayan yung binili natin sa akin frozen na okra. Ayan, tinanggalin natin sa kanya lalagyan. Ano yung ating tamarind soup mix at saka itong ating giant bok choy o pechay. Andun na yung ating gabi, andun na yung ating sili, andun na yung kamatis at siyempre yung neck bone. So, ang gagawin na rin natin, hintayin na natin lumambot ng konti yung pinaka-gabi niya. Then after that, lalagyan natin itong mga gulay na ito. Madali naman itong lutuin. All to do is just put that tamarind soup base, then presto. Ganun lang kadali ang pagluluto natin guys. Ang ginagawa natin pagluluto, yung pinaka-basic way kung paano magluto ng isang menu. Then it's up to you na mga viewers kung paano nyo i-modify yun. I-modify nyo ayon sa inyong kagustuhan at ayon sa inyong panlasa. Ang sa ating pinakikita lang yung pinaka-basic ways ng pagluluto ng mga menu. Okay guys, don't go away. And we're almost finished sa ating ginagawang pagluluto ng pork neck bone sinigang. Guys, ayan, nilagay na natin yung ating tamarind soup mix base. Tapos nilagay na natin itong ating okra guys. Ayan. Sabay-sabay na natin ilalagay. Ayan, makita nyo. Ilagay na natin doon. Siyempre, halong kain natin ng konti para umayos siya. Ayan guys, nakalagay na rin yung okra natin. So what we're going to do after that, ilalagay na lang natin itong ating big bok choy. Then, presto. Siguradong luto na ang ating pork neck bone sinigang. Ganun lang kabilis ang ating pagluluto guys. Ayan, kasi naka-slow cooking tayo, kaya nakita niyo bakit hindi kumukulo. Hindi in slow cooking lang natin yung ating kalan para hindi ma-overcook itong mga gulay, kasi itong mga gulay nito, ito yung madaling mga overcook. Okay guys, thank you. Maya-maya ilagay na natin muli itong ating bok choy. Then after that, pakita na natin yung finished product natin. Don't go away. I'm almost done showing to you yung instant ways ko ng pagluluto ng pork neck bone sinigang.